Kaya pag masyado ka may emosyon, hindi ka papasin ng Diyos. Amen? Dapat gamitin yung tamang susi. Payumin karapatan mo. Ha? Naranasan mo ba magbukas ka ng kotse, nagamit mo, maling susi. Ang ginawa mo, pinagtatadya kami yung kotse, binuro mo, lahat ang ginawa mo. Dilait na yung kotse, lahat. Nagbukas na yung pito? Hindi pa rin. Kahit sindihan mo yung kotse mo, hindi ko bukas yun. Kailangan mo yung tamang susi. Yung pong prinsipyo ng aral ng Diyos. We need the right key to the right situation. Anong ginawa ni Elisha dito? Nanalangin lang siya. Ang sabi niya, Lord, open the eyes of Gehazi para ipakita mo sa kanya na mas marami ang aming kakampi. Kaya binulag ng Diyos yung mga Syrians. Alam niya nangyari, di ba ito tulad? Now Elisha's servant was frightened by what he saw around him. Nagulat si Gehazi. Nakita niya na mas marami ang kakampi niya. Amen? Amen. At mas makapangyarihan pa kaysa mga sundalo ng Syria. Pero ang problema kay Gehazi, he did not have a key. Sa buhay, hindi ka mag-aalala kung alam mo gumamit ng tamang susi sa kalagayan mo. I guarantee you, mas lalo naghihirap ang mundo at sanlibutan, which naghihirap na ngayon. Mas marami pang mawalan ng trabaho, mas marami pang maghihirap, mas tataas ang presyo, gugulo ang buhay ng tao. I guarantee you, pag alam nyo gamitin ang susi, lalo kayo niyaman ng Diyos. Lalo kayo magpapalaman. Now Elisha had the key to unlock heaven and brought down an angelic host to protect them. Alam ni Elisha kung ano gagawin ni susi at nagdala siya ng mga anghel na magpaprotekta sa kanila. Napakasarap na buhay, no? Ha? Pag may papagay sa'yo, kukuya-kuya-kuya ka. Hindi, lumapit yun. Hindi nyo alam, gano'n marami na kapaligid sa akin. Kapag malapit sila, Panginoon, bulagin mo sila. Pag bulag na sila, bibigin ko sila sa ilong. When you have the keys of the kingdom, you have no lack and no crisis. Walang kakulangan at walang crisis because the king is greater than them all. Amen? Amen. Kaya na, mientras may krisis, lalong ipapakita ng kalangitan ang kanyang kapangyarihan. Yes. Kaya dapat, mas mahirap ang buhay, mas sikat tayo. Amen? Mas mahirap ang buhay, mas popular tayo. Amen? Mas naghihirap ang sa limutan, lalo sino naiingit sa amin. Oh, hallelujah. Kasi doon tayo tinawag ng Diyos. Dominion, control, rulership. Pinakadelikadong kaaway tayo, kung alam mo. Kaya nga sabi ng Diyos, mahalin mo, kaaway mo. Kasi pag hindi natin minahal, kawawa yun. Now, keys represent ownership. Pag may susi ka ng bahay mo, sa'yo yun. Amen? Possession of a key gives you de facto ownership of whatever that opens. Kung ang kwarto ito may susi ka at ang laman niya ay kagalingan, binuksan mo, sa iyong kagalingan. Amen? Kung ang kwarto niya ay may susi ka at ang laman niya ay puro pagkain, may tama kang susi, binuksan mo, sa iyo lahat yung pagkain niya. Oh, hallelujah. Because key represents ownership. Therefore, when you possess the keys of the kingdom of heaven, you have ownership of heaven on earth. Wow! Let me repeat ulit ko. English kasi yun eh. Joke lang. Therefore, when you possess the keys of the kingdom of heaven, you have ownership of heaven on earth. Is heaven on earth really possible? Anong sagot? Yes. Posible yun. Yun po ang pinag-uusapan dito. Ha? Kasi citizens of the kingdom tayo eh. Yung born again, nandun na sa loob ng labi ng bahay yun.
laging walang pera, laging nangungutang. Hindi ko natutuloy, alam nila. Sabihin mo, aray. Let me repeat, therefore, when you possess the keys of the kingdom of heaven, you have ownership of heaven on earth. Kaya hindi makapektuhan ang economy ng heaven, na economy ng earth. Hindi dapat. Amen? Bakit? Kasi ang kayapatan mo mismo ay langit. Huwag hinuhintayin mamatay kayo para makating ka sa langit. Parang awa sa sarili mo. You can live here on earth dahil ninudisenyo sa inyong Diyos as if you are in heaven. Oh my God. Jesus said, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loose in heaven. In other words, you own on earth whatever is going on in heaven. Yes. Pag kinuot mo yung verse niya, kung gamitin sa demonyo, hindi tatalab sa kanya. Para sa'yo yan. Para magkamal ka na maraming kayamanan. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatsoever you lose on earth will be loose in heaven. Ibig sabihin, alam mo, nabuksan mo dito sa lupa, sa planet earth, bubuksan sa langit para sa'yo. Alam mo, nasara mo sa lupa, sasara sa langit para sa'yo. At walang makakahipo. Kasi langit yun eh. Eh kung nakasandal ka sa kayamanan ng planet Earth, dito sa libutan, saan ka nakasandal? Dito sa pre-need plan. Ay, yung mga anak ko, pagdating na kulay, bayad na lahat, ang college sa children's plan yan, eh bumagsak. Ang pera ko sa bangko, 3 milyon, tumakbo yung mayari. Magkano nakuha mo na? Magkano sa PDIC? 250,000. Ilang makuha mo? These are the days sinalo ng Diyos yun. In other words, pagka may karapatan kang gawin yun, you own on earth whatever is going on in heaven. Lahat ng pwede mangyari sa langit, mangyayari sa lupa. Yun po ang disenyo ng Diyos sa ating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, totoo yun. Ano ibig sabihin nun? This means that you should never judge how your life is going simply by your circumstances. Huwag mong tingnan yung buhay mo dahil baon ka sa utang. Huwag mong tingnan yung buhay mo dahil sabi mo, wala ka ng pag-asa. Sa dami ng pwede magandang papel sa buhay, naging pastor pa ako.